Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang pagdating ni Elias ang siyang tanda ng muling pag-uugnayan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ang pagbasang ito ang nasa likod ng kapanganakan ni Juan na pumarito sa espiritu ni Propeta Elias. Ang unang pagbasa ay ipahahayag ng ating City Social Welfare Officer, Miss Maria Asuncion G. Pugoso. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na?
Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakakahindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumaryan at wasakin ang inyong bayan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salmong tugunan ay pangungunahan ng ating City Planning and Development Officer, Architect Danilo Victor Lacuna Jr. Tugon, itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas Tugon, nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas nyo ang paningin, Kaligtasay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay, sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa ating mabuting balita. Harit patong hanulukhang saligan ng sambayanan. Halina't kami idangal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias sana ang ipangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama, at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat.
Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikawalong araw na ng ating pagsisimbang gabi. Pwede po bang palapakan natin ang Pong Jesus Nazareno? Kamusta po? Mabuti, buhay pa. Buhay na buhay pa. At kailangan namin kayong buhay. No, ang narinig ko no, sa mga karamihan dito ay mga medical frontliners. Pwede bang palapakan natin ang mga medical frontliners? Yung mga nasa ospital, no? Lahat, doktor sa pinaka-utility, lahat sila, no, na talagang simula pa nung umpisa ng COVID, no, ng virus na ito ay talagang nandiyan sila para tayo tulungan, lalo tigit yung mga mahal natin sa buhay na talagang mag-isa lang doon sa silid at sila lang yung talagang nakakalapit. Kaya maraming salamat sa inyong mga medical frontliners. Saludo po kami sa inyo. At hangad po namin at dalangin namin, no, kami po sa Quiapo Church ay talagang nag-aalay ng panalangin para sa inyong kaligtasan at ganun din sa mga pamilya po ninyo sa kanilang mga pangunawa, no, bagamat yung iba sa inyo ay pinipigilan na, wag na lang pumunta dyan, no, pero dahil malinaw sa inyo kung ano yung tawag ng tungkulin, no, ng misyon ninyo, kaya nagsasakripisyo kayo. No, sana po ay mas lumakas pa ang inyong pangangatawan, maging ang isip po ninyo ay mas maging malinaw pa. At yan yung isang katunayan na talagang masasabi natin, no, na sa araw na ito, yung tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Yung tanong na yon na itinanong sa inyo nung maliliit pa kayo, magiging ano nga kaya kayo pagdating ng panahon? Nasagot na po yan, mga masisipag, mga bayaning frontliners. Pwede po bang palapakan natin ulit ang mga medical frontliners? Siyempre, bukod po sa inyo, yung iba pa natin mga frontliners, no? Mga pulis, sundalo, lahat po ng nagtatrabaho, lahat ng kumikilos, no? Para lang mapanatili na tayo ay ligtas. So, konting review lang po, no? Paspasan lang natin kasi nasa ikawalong araw na tayo ng ating simbang gabi. Yung narinig natin pagbasa ngayon, yun yung narinig natin nung umpisa. Ipinakilala, nabinyagan na, napangalanan na, at nagtanong ang mga tao, magiging ano kaya ang batang ito? Noong unang araw, si San Juan Bautista nagsilbing liwanag sa mga tao, nagsilbing gabay para maihanda at makilala ng mga tao kung sino itong paparating, kung sino itong isisilang, kung sino si Kristo. Ikalawang gabi, ipinakilala sa atin at nakilala natin ang mga lahing pinagmulan ni Kristo. Ikatlo, ipinakilala sa atin si San Jose kung paanong pinili ng Diyos para maging tatay, maging ama, maging asawa ni Maria para yung pamilya ni Jesus ay kompleto. Ikaapat, narinig natin yung pangalan din ngayon, no? Ang mag-asawang si Elizabeth at si Zacarias na sinasabing, tandaan niyo po, no? Ang pagkaka-describe sa kanila, kapwa sila matuwid, kapwa sila tapat, kapwa sila kalugod-lugod at naglilingkod sa Diyos. Kapwa,
mag-asawa. Hindi lang yung isa, kundi pati yung isa, mag-asawa. Ikalima, narinig natin yung kwento ni Maria. Andun na yung kinausap na siya ng anghel at sinabing, ikaw ay pinili para maging ina ng anak ng Diyos. At sabi ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Ika-anim, binisita ni Maria sa Elizabeth na malapit ng manganak. At doon, dala-dala ni Maria yung kagalakan ng kanyang ibahagi ito kay Elizabeth. Kaya si Elizabeth, naramdaman din yung pagpapala, naramdaman yung sayang, naramdaman at nararamdaman ni Maria. Ikapito, kagabi po, no? Dahil marami po yung wala, kagabi, narinig natin dahil sa pagpapalang natanggap ni Maria, umawit at dinaan sa awit ni Maria na sabing, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Yun yung ikapito. Ngayon, ikawalo na. Ipapanganak na. Ipanganak na si Juan Bautista, araw na ng binyag, maraming mga kapitbahay ang dumalo, maraming chismosang kapitbahay ang nandoon, maraming kapitbahay yung mema, maraming kapitbahay yung nagtatanong, ay, siguro yung batang yan, magiging katulad ni Zacarias. Dapat kapangalan ni Zacarias, dapat Zacarias Jr. ang ipangalan para maging katulad siya ng kanyang tatay. Parang, kayo ba yung magulang? Pero maganda po yung punto na dapat natin pagnilayan. Sabi ko po nung ika-4 na gabi, ipinakilala, ika-4, sabi, si Zacarias at Elizabeth, kapwa kalugod-lugod, tapat, naglilingkod sa Diyos. Nandoon yung sanggol, si San Juan Bautista. Malinaw naman ang sinabi ng anghel, Juan ang ipapangalan sa kanya. Dapat ipangalan Juan kasi may plano ang Diyos para sa kanya. Hindi siya para maging katulad ng nanay niya, hindi siya para maging katulad ng tatay niya, kundi may sarili siyang buhay, may sariling plano ang Diyos para sa kanya. Nakukuha po? Malinaw pa? Malinaw pa. Okay. Kaya yung tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Balik ulit. Magiging ano kaya ang batang ito na ang kasama niya, ang kanyang mga magulang na kapwa matuwid at kalugod-lugod sa Diyos. Sabihin natin, parehong mabait, parehong mabuti, parehong tapat. Yung bata, lalaki sa isang pamilya sa nakapalibot sa kanya na makadiyos. So magiging ano ang batang ito? At narinig na natin din ang kwento kung paano naging si Juan Bautista. Yan. Ngayon, sa atin pong pagninilay, ikaw po ba ay naging kung ano yung pangarap mo o yung pagtingin sa iyo o inaasahan sa iyo nung bata ka? Ikaw ba ngayon yung dapat na ikaw? Ako po. Siguro sa akin din no, nung bata ako siguro, di ko alam kung ano yun, pero pwedeng magiging ano kaya si Douglas pagdating ng panahon. Hindi ko naman naisip na magiging pari pala. Hindi eh. Pero
dahil lumaki ako, no, na ang papa ko nakikita akong nagdarasal, ang papa ko nakikita akong nagsisimba lagi, at doon ako namulat kung ano yung pagsisimba. At nung kaya ko nang magsimba, kaya ko nang pumunta ng simbahan, doon ko mas nakikilala ang Diyos. Bagamat nagkaroon ako ng ibang buhay, nag-aral, nag-college, nagtrabaho, after 10 years, and then, eto na, pumasok ng seminaryo, after 6 years, pari na. After 8 years, sino ba mag-aakalang tatayo ako dito para magmisa? Eto na. So, mahalaga po para sa mga bata kung sino ang nakapaligid sa kanya. Tayo po, yung mga generations natin, kasi bawal yung mga bata no? Tayo yung mga generations na walang cellphone, walang computer, okay? Pag nag-aral ka, talagang subsub sa pag-aaral. Yung literal, magsusunog ka ng kilay, no? Kasi talagang kahit lampara, kahit gasol ba yung ano ba? Gasera, mag-aaral ka talaga. Puspusan yan, magre-review ka. So malinaw, magiging ano kaya ang mga batang ito pagdating ng panahon? Ngayon, kung tatanungin natin, magiging ano kaya ang mga batang ito na ngayon ay wala nang ginawa kundi magpipipindot? O kaya, magiging ano kaya ang batang ito kung ang nakapaligid sa kanya, ang mga magulang niya, hindi kinakausap ang batang ito dahil busy din sa Mobile Legends. May kachat yung nanay, may kachat yung tatay, walang kausap yung bata. Computer ang kausap, magiging ano ang batang ito after 20 years? Magiging ano, balikan lang natin ng konti, no? Of course, hindi naman natin talaga pwedeng ikumpara dahil magkaiba nga ang panahon. Pero, kailangan natin makita, nagiging mabuti ba o napapasama dahil lang sa tinatanggap na natin na, ito kasi. Tayo noon, bata pa lang, may matanda, magmano. Magsabi ka ng po at opo. May konting tapik pa yan pag nakalimutan mo. Kaya yung mga lumaki noon, magalang. Ngayon magugulat ka kasi wala ng po at opo at very demanding. Bakit? Depende sa nakapalibot. Depende sa nag-aalaga. Basahin natin yung Kartilya number 9. Akala nyo, Di-review. Kartilya number 9. Malinaw po yung sound. I'm sure ngayon nyo lang ito maririnig o madalas kayong magpa-picture dito pero hindi nyo to nababasa. Ang sabi sa Kartilya number 9, sa isang mag-anak, lalaki ang haligi at babae ang katuwang at kadamay sa pag-akay. Ano yung nakasulat? Sa pag-akay, ito maganda po, kung ang umaakay ay tungo sa masama, ang inaakay ay sa masama din masasadlak. Sinulat ni Andres Bonifacio. Pinahalagahan ni Andres Bonifacio ang pamilya. Magiging ano ang bata ngayon kung wala talagang pamilya? Nasaan si tatay? May sarili. Nasaan si nanay? May sarili. Sinong naiwan? Siya. Sinong gumagabay? Wala. Maaga pa lang, na-expose na sa pornography. Maaga pa lang, na-expose na sa kung ano-ano. Magiging ano ang batang ito kung ang nakapalibot sa kanya,
mga walang respeto, walang modo, mura ng mura. Minsan po, no, dati hindi kasi ganito pa kaganda ito, no? May makikita ka mga bata, natutulog dyan, naglalaro dyan, dumudumi dyan, natutulog dyan. Yan yung kwarto nila eh. Mapapaisip ka din, magiging ano ang mga batang lumaki dito. Magiging, pag napapadaan tayo dyan, no? Tayo, at least, no? Maayos-ayos tayo. Pero yung mga bata nandyan sa kalye, magiging ano kaya sila na nabubuhay na sa araw-araw, na humihingi, at makikita mo ang mga magulang habang nagyoyosi sa isang kanto na wala lang. Minsan tayo, takot pa tayong tumawid dyan eh. Pero sila, bata pa lang, aba, kayang-kaya nang sumabit sa jeep, kayang-kayang makipagsabayan. Pero yung tanong, magiging ano kaya sila pagdating ng panahon? Sa inyo po ng mga medical frontliners, magiging ano kaya ang mga anak ninyo na nakita nila kung paano kayo magsakripisyo, kung paano nyo seryosohin ang inyong propesyon na hindi lang basta trabaho, kundi misyon. Nakikita sa inyo eh. So mahalaga po mga magulang kung ano ang nakikita at naririnig sa inyo, sa nakapalibot sa kanya. Kapag minumura ng minumura ang bata, lumalaki na walang self-confidence, mahina ang loob, pero matapang makipag-away. Tabi-tabi po, no? Pero I'm sure napanood nyo ang isang video na napaisip talaga ako, magiging ano ba yung batang ito na parang normal na may makitang pinatay. Na parang, di ba, yun yung una kong reaksyon eh. Kawawa yung batang ito. Na parang, wala lang. Ang nakakakaba doon, nakakatakot, walang reaksyon. Walang takot. Tayo pag may makita nga lang di ba? Pero wala eh. So magiging ano ang batang ito pag hindi inalalayan, pag pinabayaan na lang na ganito. So bawat isa sa atin ngayon, pinapaalalahanan. Kanina kausap ko si Jerome, no? Si Jerome. Hi Jerome, yan yung batang KKK. Yan, magiging ano kaya si Jerome pagdating ng araw? No, katipunero pa rin ba? Oh, katipunero pa rin. Hindi pwedeng wala tayong pakialam sa nangyayari sa mga bata. Bagamat kayo po, ang mga nagtatrabaho, no? Ang dahilan nyo, mag-overtime kayo, mag-overwork kayo para sa kanila. Pero sana din po, wag ma-compromise yung quality time with your children. Baka kasi tumatanda sila, lumalaki sila, nakakapag-provide nga kayo, pero hindi nyo sila kilala. Hindi rin nila kayo kilala. Parang ang relationship nyo lang, ama, anak, o ina, anak. Kasi magbibigay. Lalapit lang kapag may kailangan. Ihingi lang kapag may project. Higit pa dyan ang pwede nyong magawa. Kailangan nating tulungan. Kailangan tayong magising. Saan patungo ang mga bata ngayon? Nagpapahalaga pa ba sa buhay? Pinahalagahan pa ba ang pamilya? Pinahalagahan pa ba yung mga moralidad na pinangahawakan natin? Kung walang magtuturo, kung walang gagabay, baka pagsisihan din natin. Ha? Alam niyo yung pagsisisihan natin? Pag tumanda kayo, wala silang pakialam sa inyo. Kasi in the first place, wala tayong ginawa, wala tayong pakialam sa kanilang paglaki. Huwag kayong umasa
naaalagaan kayo. Huwag kayong umasa na irerespeto kayo kasi walang nagturo at nagpakita sa kanila. Nawa po mga kapatid, no, sa pagpapatuloy natin ng pagsisimbang gabi, na sabi nga para mas maging masaya ang Pasko natin, at masaya ang Pasko kapag masaya ang mga bata. Masaya ang mga magulang pag masaya ang mga bata. Nasa kanila din ang susi. Pero nasa inyo din kung ano ang mangyayari sa inyong kapaskuhan, sa inyo rin nakasalalay. Pero hangad natin ang isang ligtas at mapayapang pagdiriwang ng Pasko kapiling ang pamilya. Amen? Okay na po, magsitayo na. Minamahal kong mga kapatid, mapagpala ang Diyos. Ito ang kahulugan ng pangalang Juan. Manalangin tayo sa Ama na tayo rin pagpalain ngayong Kapaskuhan at sa bawat yugto ng ating buhay. Buong pagtitiwala nating sambitin, Panginoon, pagpalain mo kami. Panginoon, pagpalain mo kami. Ang panalangin ng bayan ay pangungunahan ni Mr. Pablito Abejero ng Urban Settlements Office. Para kay Papa Francisco, mga obispo, pare, diakono, at mga relihiyoso at relihiyosa, masalamin nawa ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami. Para sa mga pinuno ng ating lipunan, pahalagahan nawa nila ang pagkatao ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng kanilang pagpapahayag ng katotohanan at pagsasabuhay ng mga turo ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami. Para sa mga nawawala ng pag-asa, lingapin nawa sila ng Panginoon sa pamamagitan ng mga taong handang tumulong at magmamalasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami. Para sa ating pamayanan, matutunawang magdamayan at magbayanihan ang bawat isa upang lumago tayo sa kapayapaan at kagalakan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami. Para sa mga yumao, manahan nawa sila sa kaluwalhatian ng Diyos, magpakailanman. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami. Panginoon, patuloy mong pagpalain ang iyong bayan. Magsikap nawa kaming masundan ang kalooban mo habang kami nananabik sa pagdating ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat para sa ating pag-aalay. Ang magsisipag-alay ng kandila ay si Miss Jocelyn Montemayor, Mr. Jeremy Chico ng Urban Settlements Office. Para sa bulaklak, Miss Maria Luisa A. Victoria and Miss Girly Ornido ng Manila Department of Social Welfare. Para sa prutas, Architect Resty Rebong ng City Planning and Development Office, Dr. Maria Beatriz Chama ng Ospital ng Sampaloc, Miss Tita Marie Salcedo ng Ospital ng Tondo. Para sa goods, Miss Arlene Acuña ng Ospital ng Maynila Medical Center, Dr. Julia Beltran ng Ospital ng Tondo, Miss Eileen Brabante at Miss Gilberta Mateo ng Ospital ng Sampaloc, Miss Shirley Ann Gadi ng Manila Department of Social Welfare,
Attorney Maria Cristina S. Fernandez ng Urban Settlements Office. Ang iba pang mag-aalay ay officers and staff ng ating sponsor offices, City Planning and Development Office, Architect Danilo Victor Lacuna Jr., Attorney Maria Cristina S. Fernandez ng Urban Settlements Office, Dr. Carl Oliver Lucky ng Ospital ng Maynila, Ospital ng Tondo, Dr. Manila Paloma. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. At kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin.
Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mangyaring ang mga tatanggap ng banal na komunyon ay manatiling nakatayo sa inyong mga lugar at ang pari o lay minister na lamang ang lalapit sa inyo. dapat ng Pasko. Kung bawat pamilya
may buo. Kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po mga kapatid, nawa ay ma-disturb tayo sa kung ano ang nangyayari at sa kung saan lumalaki ang inyo po mga anak, ang mga bata sa paligid natin. Kasi sila yung papalit sa atin. Kung anong ginagawa natin ngayon, utang natin ito para sa kanila. Kung sinisira natin ang kasalukuyan nating panahon, kawawa naman sila pag sila na. So, mahalaga po yung psychological, emotional na nakukuha nila sa mga guardians, lalo tigit sa mga magulang. Be there sa inyong mga anak, ha? Be there. Kahit na gaano ka busy, kasi nagtatrabaho naman kayo para sa kanila, pero wag na wag mako-compromise yung oras ninyo para sa kanila. Matakot kayo kapag narinig nyo nagmumura na sila. Pero sana, hindi sa inyo natuto yung mga bata na magmura. Kasi ganun na parang normal na lang So, sana po, no? Hindi ko alam paano pa i-explain, pero mayroon po tayong responsibilidad sa kung ano magiging sila. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Ay, tatluhan ang sila.